ang Sabang Fishport dito sa Sabang Calabanga, Camarines Sur, kung saan madaling araw pa lang makikita mo talaga na yung mga fisherman o fisher folks dito sa Camarines Sur ay abalang-abala na. At karamihan, mas madalas, marami sa mga vendors na kumukuha ng mga huling isda dito sa fishport ito ay dito matatagpuan. Samahan niyo akong alamin ng ilang mga detalye may kaugnayan sa ilang mga fishing vendors na matatagpuan dito sa Kabikulan. Maaga akong gumising ng mga oras na yun. At mula dito sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang Sabang Fishport dito sa Calabanga, Camarines Sur. Madaling araw pa lang, kitang-kita mo na masyado ng abala ang lahat ng mga mangingisda na pumupunta dito sa Sabang Fishport. At dito rin makikita na unti-unting dumadagsa ang mga mamimili ng mga isda sa lugar nito. Habang nakatayo ako sa aplayan ng Sabang Fishport, nasilayan ko ang pagbukas ng liwanag at ang napakagandang pagsikat ng araw mula sa silangan dito sa Calabanga. At unti-unti ko rin nakita ang pagdagsa ng mga mangingisda mula sa laot na abala sa pagbaba ng kanilang mga kargamento papunta sa Sabang Fishport. Dahil ang probinsya ng Kabikulan dito sa Camarines Sur at maging sa karatig probinsya nito ng Camarines Norte, pangunahin ng pangingisda ang kanilang ikinabubuhay. Hindi na nga nakakapagtaka sapagkat ang Kabikulan ay isa sa sentro na kung saan mayroon silang malawak na pangisdaan na matatagpuan. Taong 1987, nang una kong masilayan kung gaano kalaki ang produksyon ng pangisdaan dito sa probinsya ng Kabikulan. Nakita ko rin ng mga taong iyon ang pagdami o ang pagsulpot ng iba't ibang laki ng pamalakaya sa aming lalawigan. At maging sa karatig probinsya dito sa Camarines Sur ay dumadami rin ang mga nagkakaroon ng pangisdaan na siyang unti-unting umaabuso sa ating likas na yaman. Bagamat ang probinsya ng Kabikulan ay mayroong mga programa kung saan pinapangalagaan nila ang ating likas na yaman at maging ang ating mga karagatan, marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na umaabuso at ginagawa ang mga bagay na hindi dapat gawin sa ating yamang dagat. Hindi na nga ako nagtataka kung dumating man ang mahabang panahon na ang ating yamang dagat ay unti-unting masira at maubos dahil sa mapang-abusong mga ngisda sa ating karagatan. At pangunahing ng apektado sa ganitong kalakaran na ang bawat malalaking pangisdaan sa isang lugar, tanging mga maliliit na pamalakaya ang siyang pangunahing na aapektuhan. At upang mapangalagaan ang interes ng ating mga maliliit na mangingisda sa anumang probinsya, ang pamahalaan ay naglunsad ng iba't ibang programa upang makatulong sa kanila. Subalit ramdam ng ating mga maliliit na kababayan na ang programang ito ay hindi higit na nakakatulong sa kanilang pangangailangan at maibsan ang kanilang kahirapang nararanasan. May dalawang uri ng pamamalakaya sa ating pangisdaan o sa ating karagatan ang tinatawag. At una rito, ang municipal fishing plate. Ang municipal fishing plate ay isang uri ng pamamalakaya na kung saan pwede kang mangisda mula sa 1 kilometro simula sa dalampasigan hanggang sa 7 kilometro lamang. Subalit nakakalungkot, marami sa ating mga maliliit na municipal fishing plate ang halos wala nang mahuli sa ganitong klaseng lugar, kaya sila'y napipilitang lumayo at pasukin ang lugar kung saan commercial fishing plate lamang ang pwedeng pumalaot sa ganitong klaseng karagatan. Ang commercial fishing plate naman ay isang uri ng pangisdaan na kung saan mas higit nilang naaabot ang pinakamalayong lugar ng ating dagat at doon mamalakaya ng mas higit pa
sa ating inaasahan. Ngunit nakakalungkot na balita ang aking narinig, at ang balitang ito ay narinig ko na rin mula pa nung ako ay bata, na marami sa mga commercial fishing fleet ang patuloy na umaabuso sa lugar na kung saan municipal fishing fleet lamang ang pwedeng mamalakaya. Kaya ano pa nga ba ang maaasahan ng ating mga maliliit na mangingisda kung ang mga malalaking pangisdaan o mangingisda sa ating lugar o sa ating probinsya ay patuloy na aabusuhin ang kanilang lugar na hindi naman dapat para sa kanila. Ipinagpatuloy ko lamang ang pagmamasid dito sa Sabang Fishport, at karamihan sa mga mamimilang isda ay abala sa paghahanap ng kanilang gagawing dry fish sa araw na ito. Ang Sabang Fishport dito sa Calabanga, Camarines Sur ay isa lamang sa potensyal na fishport na pwede niyong bisitahin at upang makapamili ng mga murang isda sa kanilang lalawigan. Sa ilang sandali ng aking pananatili sa Sabang Fishport, nakita ko kung papaano gawin ang isang bulungan system at makapamili ng gusto mong isda na gagawing dry fish sa iyong negosyo. Panahon ng tagdilis sa lugar ng Calabanga, at hindi na nakapagtataka na mas marami mga dilis o angkobis ang pinamili ng ilan sa ating mga kababayan upang gawing dry fish sa araw na iyon. Nilibot ko ang tuyuan dito sa Sabang Calabanga, at nakita ko na sa gantong mga oras abala na ang ilan sa ating mga manunuyo o yung mga tinatawag na nagtatrabaho sa isang umbuyan na inilalatag ang mga kapin o pagbibiliran sa kanilang mga lugar. Kinakapinan muna bago i-screen na. Sa aking pagmamasid dito sa umbuyan o sa tuyuan, nakilala ko si Jan Alcero, tubong Leyte, subalit mayroong kinakasama dito sa Sabang Calabanga. At ang pagtutuyo o pag-uumboy dito sa Sabang ang isa sa kanyang hanap buhay. Abala si Jan ng mga oras na yun. Kaya naman, pinagbastan ko lang siya kasama ng kanyang mga kasama sa kanilang trabaho. At dito, nagkaroon ako ng idea kung papaano ginagawa at umiikot ang kanilang buong araw sa paggagawa ng mga dry fish. Okay. Tapos isaling dyan. Yun na. Hindi yan katulad ng mga ibang isda na bubuntog mo, ibababad mo sa patis. Yan, hindi. Padaan lang yan. Iba-ibang klase kaya ang dilis yan. Size. Meron maliit, meron maliit. Siya, pass. Dito na. Itong proseso na nakikita nyo sa aking harapan, ito yung pag-aasin dito sa mga dilis na kinakailangan nilang tuyuin sa araw na ito. At medyo basilan yung ginagawa nilang proseso dito kasi hindi mo kinakailangan gawing masyadong maalat yung ihahalo nilang tubig na may asin na ibinubuhos sila dito sa mga isda o sa mga dilis na nakikita ninyo. Kaya hindi ganun kadali yung pagbibilad o pagtutuyo ng isang angkobish dito sa Sabang Calabanga, Camarines Sur. Tuloy lang ang pagdating ng mga nabiling angkobis o dilis dito sa umbuyan o tuyuan ng isa sa ating kababayan sa Sabang Calabanga. At dito, unti-unti na pagmamasang ko kung gaano kahirap ang ginagawa ng ating mga taga-umboy o mga nagtatrabaho dito sa tuyuan. Hindi lang sila bilad sa sikat ng araw at pagod sa pagbubuhat ng mabibigat na mga balde na may lamang mga isda, kundi sa pamamaraan kung paano ito gagawin na mas masarap at mas kaiga-igaya ang lasa sa ating hapag-kainan.
Mabusisi ang pagbibilad ng mga angkubis. At dito, nakita ko kung papaano binubuhat ng mano-mano at binububo ang mga dilis sa kapin. Binubuhat ito ng dalawang tao sabay ibinububo sa nakalatag na mahabang kapin o bilaran dito sa saba. At ang trabaho naman ng mga kasama nila dyan ay ang halukay nito at ikalat sa mga kapin na kung saan mas madali itong matuyo at magkaroon ng magandang resulta na hindi masisira ang bawat tuyong isda. Alam nyo ba na isa sa pinaka hindi dapat asahan nila sa pagbibilad ng mga angkubis o ng iba't ibang uri ng isda ay ang pagbabago o biglaang pagbabago ng panahon na kung saan pwedeng umulan. Ang biglaang pagulan ay isang indikasyon na may posibilidad na hindi sila pwedeng kumita o kaya naman ay malugi kapag nagkataon. Sapagkat ang biglaang pagkabasa ng kanilang mga tinutuyo, lalo na kapag dilis ang kanilang binibilad, may posibilidad na pwede itong mabulok at hindi na muli pang pakinabangan. Kaya naman, ganoon na lang ang kanilang pagganais na matapos sa mas maagang panahon at oras ang kanilang pagbibilad at higit nilang inaasahan na dapat matapos ito nang wala silang kinakailangang pangabahan na tag-ulan. Sapagkat ang ulan ang isa sa sumisira sa kanilang negosyo at siyang dahilan upang wala ring kitain ang mga nag-uumboy sa kanilang lugar. Isa lamang si John at ang kanyang mga kasama ang nagtitiis sa ganitong klaseng trabaho. Mahirap anya, subalit kinakailangan para sa kanilang pamilya. At balang araw, umaasa siya na sa pag-uumboy o sa pagtatrabaho sa tuyuan ay mairaraos niya ang pang-araw-araw nilang pangangailangan ng kanilang pamilya. May kamag-anak ka rito? Solo lang. Layo na pinanggalingan mo mula Leyte to Bicol, no? Normal lang kapag ganitong medyo hindi pa kasikatan ng sikat ng araw dito sa Sabang, Calabanga, makikita mo yung ganitong klaseng mga tao na talaga namang abala sa paggagawa o pagbibilad ng mga nabili nilang isda mula doon sa Sabang Peace Port. At kadalasan sa ganitong klaseng sitwasyon, mas kinakailangan nilang mapanatili na mas maagang matapos yung kanilang mga ginagawang pagbibilad upang sa ganon hindi sila abutan ng sikat ng araw o matinding sikat ng araw na siyang nakakaabala o nakakapeke sa kanilang pagtatrabaho. So dibdiban talaga yung pagtatrabaho dito at ang hinahabol dito ay yung oras ng init na pwede nilang makuha o pwede nilang abangan sa araw-araw ng ginagawa ng pagtutuyo. So hindi ganoon kadali ang pag-dry fish. At kinakailangan ng isang mabusisi at maselang pag-aaral kung paano masigit nilang kailangan bantayan yung init ng sikat ng araw sa araw-araw na ginagawa nila dito sa Sabang, Calabanga. Sa lawak ng umbuyan na nakikita ko dito sa Sabang, Calabanga, Camarines Sur, masasabi ko na ang gantong negosyo ay isa sa kanilang inaasahan mula sa kanilang pamayanan. Kaya naman hindi na ako magtataka dahil sentro ng pangisdaan ang isa sa kanilang lugar. Isa na rin sa pagtutuyo ang dahilan kung bakit merong umbuyan dito sa Sabang. At habang mayroong umbuyan dito sa Sabang at mga kapitalista na siyang tumutulong upang magkaroon ng hanap buhay ang mga katulad ni John at ang kanyang mga kasama, patuloy na marami sa ating mga maliliit na kababayan ang aasa at magkakaroon ng tsansa na magkaroon ng kahit kunting pagbabago ang kanilang mga buhay dito sa probinsya. Pero yung pagpipintor, Minsan nagpipintura akong bahay. ang pagtutuyo ay seasonal lamang na nangyayari dito sa Kabikulan. May mga panahon o buwan ang kinakailangang abangan at panahon na dapat kinakailangang bantayan.
sapagkat kapag sumapit ang tag-ulan, wala ng trabaho ang mga katulad ni Jan. At ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa panahong halos ang probinsya ay sinasakop ng tag-ulan? Ang buhay ng mga nagtatrabaho sa umbuyan o sa tuyuan na katulad ni Jan at ang kanilang mga kasama ay may haharing tulad natin sa kwento ng isang tipaklong at langgam. Sa tuwing tag-init, kinakailangan nilang magtiis, mag-ipon at magbanat ng buto upang kapag sumapit ang tagulan, mayroon silang maaasahan at maihahain sa kanilang hapag kainan. At katulad ng isang langgam, kinakailangan nilang maging masipag at masinop sa lahat ng mga biyayang natatanggap nila tuwing tag-init. At hindi katulad ng isang tipaklong sa kwento, hindi dapat ito gawing isang inspirasyon na pagsapit ng tag-ulan, wala siyang madudukot para ilaan sa kanilang pamumuhay. Kaya naman, karamihan sa mga nagtatrabaho dito sa umbuyan ay matyagang nag-iipon at binabantayan ang pagsapit ng tag-ulan. Mahirap ang trabaho dito sa umbuyan o sa tinatawag nating tuyuan sa Sabang. Kinakailangan mo magtiis ng mahabang oras sa gitna ng init at bantayan ang binibilad ng mga isda sa katirikan ng araw. Ganun pa man, bakas sa mukha ng mga nagtatrabaho dito katulad ni Jan at ng kanyang mga kasama ang kasiyahan na makapagsilbi at mapaunlad ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng ganitong klaseng hanap buhay. Sa gitna na napapaharap tayo ng pandaigdigang pandemya at patuloy na umiiral ang COVID-19 sa buong probinsya ng Kabikulan, walang dahilan para magreklamo sila, lalo pat alam nila na mas marami sa kanila ang walang hanap buhay at pinagkakakitaan. Kaya nagpapasalamat sila sa mga taong nagbigay sa kanila ng oras at panahon upang magkaroon ng ganitong klaseng hanap buhay habang ang iba ay walang mapagkukunan para sa kanilang mga buhay. Mapapansin natin guys na mula doon sa pag-aasin o yung pagsusok ng asin na ibinubuhos nila doon sa dilis at pagkatapos ilatag dito sa mga kapin kung saan nakapatong siya doon sa pinaka ibabaw na mayroong fine mesh, no? So isa itong paraan para mapangalagaan yung ginagawa nilang dilis o yung ginagawa nilang pagtutuyo ng dilis. At pagkatapos noon, after 30 minutes, saka naman papasok yung tinatawag nilang pagkikitik. So sa pagkikitik nito guys, meron silang ginagamit na isang angkop na pangitik na parang sinusundot nila. Ayan. At parang hinahalo nila instead na kamay. So gumagamit sila ng pangkitik. So gawa ito sa dalawang uri ng metal na ginagawa nilang pangkitik. So para may iwasan siguro matinik yung kanilang mga kamay kapag medyo kinikitik nila. So yung kitik ay salitang Bicol na ibig sabihin ay parang kinikitik o kinikiliti yan eh. So yun yung ibig sabihin ng kitik. So after 30 minutes, so ginagawa nila yung proseso na yan. Pagkatapos silang mailatag yung mga anchovies o dilis dito sa ibabaw ng kapin na mayroong fine mesh. Medyo mabusisi at medyo matagal-tagal na proseso yung pagbibilad at medyo masilan din siya. Pero sa pagtsatsaga at pagtitiis, isang masarap na dilis ang katumbas ng kanilang pagtitiis at pagbibilad sa init ng araw. Trabaho dyan. Kapag dumating ang takdang oras na ang lahat ng mga binilad na isda sa init ng araw ay natuyo na, unti-unti itong hinahango at inilalagay naman sa isang lugar kung saan dumadaan ito sa proseso na kinakailangang paghiwalayin ang magagandang klaseng isda sa mga pangit na klase ng isda upang kahit paano tumaas ang value nito. Pinagmasdan ko ang bawat ikinikilos na mga trabahante dito sa umbuyan. At sa hapis ng mga mukha, nakita ko ang kapayapaan sa kanila. Sa kabila ng pinagdadaanan nating pandaigdigang pandemya at ang COVID-19 ay patuloy na umiiral sa ating probinsya, hindi na nga nakakapagtaka na kahit anong uri o klase ng trabaho ay kinakailangan natin pasukin at pagtiyagaan upang kahit papaano ay meron tayong pagkakitaan
at mayroon maihapag sa hapag kainan. At papaano nga ba natin matatanggihan ang anumang klase o uri ng trabaho, mabigat man o hindi, kung ang bawat sikmura ay kumakalam at wala tayong mailalaman sa panahon na kailangan. Saan ito nilalagay? Kaya ang mga katulad ni Jan, dito sa Umbuyan, labis-labis ang pasalamat sapagkat tag-init at ang panahon ito ang siya nagbibigay sa kanila ng ikabubuhay. At ito rin ang panahon na kung saan pwede sila mag-ipon upang pagdating ng tagulan, meron silang panghahawakan at aanihin para sa kanilang pamilya. At anumang uri ng paghihirap ang kanilang nararanasan sa araw ng tag-init, hindi nila ito kinakailangang indahin at patigila na sa pagdating ng tagulan, meron silang aanihin. Pag finished product na, yung may talong na, may ano sa iba. Parang di Ang trabaho ng mga manunuyo dito sa Umbuyan sa Sabang Kalabanga ay sumasalamin sa bawat trabaho na meron tayo sa ngayon, na kahit gaano man kahirap ay kinakailangan natin pagtiisan at pagyamanin. Sapagkat pagdating ng tamang panahon, ang lahat ng ating pagtitiis at sakripisyo sa trabaho at pagmamahal dito ang siyang mag-aahon sa atin at tutupad sa bawat pangarap na mayroon tayo. Muli, ako si Mike Farmers at ito ang aking kwento mula dito sa Kabikulan, sa bayan ng Kalabanga, sa barangay ng Sabang. Dukang din